Ito po ang update ng aking mini garden dito sa likod ng aming bahay. At bago niyan, kakain muna po ako ng rambutan na galing sa aming silingan or kapitbahay. Ang gagawin ko po ngayon ay maglagay ng latayan ng aking ampalaya. Latayan at pasensya na ho dahil hindi po ako masyadong marunong magtagalog. Ang hirap palang mag voice over, Diyos ko po. Nagsimula pala ako nagtanim ng mga gulay simula nung binigyan ako ng aming kapitbahay ng similya ng hindi po ako expert sa pag-alaga o pagtatanim ng mga gulay. Sadyang naisipan ko lang talaga at nagustuhan na magtanim ng mga gulay. At nung nakita ko nga na buhay ang aking itinanim ng mga talong ay naging masaya ako at naisipan kong gusto ko ng maraming gulay dito sa likod ng aming bahay at magtanim. At tama-tama rin at may nagbigay sa aking mama ng mga similya ng iba't ibang gulay gaya ng sitaw, ampalaya, kalabasa, at marami pa po at hindi pa po tumubo. At ito po ang aking lemongrass social ay tanglad lang po yan dito sa amin dahil dito po sa mga Bisaya katulad namin ay mahilig po talaga kaming maglagay ng tanglad sa aming mga niluluto pag may sabaw. Hindi makukumpleto ang aming pagluluto ng mga sabaw-sabaw pag walang tanglad. At hapon na nga itong naisipan ko na magkabit ng aking latayan ng aking ampalaya. Pina-fast forward ko na at baka maabutan tayo ng bukas nitong aking paglalagay ng latayan ng aking apo talaga kung palagi akong nagsabi ng latayan. Ano ba sa Tagalog ng latayan? Ang ginamit ko na latayan ng ampalaya ay sako lamang po ito at nalapid sa lapid ko lang para maging tibay ito. At sa nakikita ninyo marami pa pong mga damo dyan dahil hindi pa po ako natapos na magguna or malawak pa nga ang space dito sa aming likod kaya naisipan ko nilang taniman ng mga gulay sa mga damo. Hindi ko nga rin matapos-tapos ang pagguguna dito sa aming likuran dahil napakalawak po at ako lang po ang mag-isa ang nagguguna dito. Kahit hindi nga ako mahilig kumain ng mga gulay ay gusto ko pa rin magtanim ng mga ito. At nakaka-relax, lalo na at nakikita mong lumalago ang iyong mga halaman at namumunga. At gustong-gusto ko nga magpitas ng mga bunga ng mga halaman. Kaya nga pangarap kong maging fruit picker or maging vegetable picker sa ibang bansa. Basta sa mga farm. Di ko alam na pakababaw ng aking pangarap pero yun talaga yung gusto ko at sana papalarin. At ilang araw na rin nga akong walang dilig dito sa aking mga gulay dahil palagi pong umuulan dito sa amin. Ngayon lang po at tuyot nitong aming lupa. Medyo natatawa nga ako dahil sa aking mga itinim na mga gulay ay parang kasing payat ko. At sa nakikita ninyo at nilalagyan ko ng parang bahay-bahay itong aking mga gulay dahil marami pong mga manok dito sa amin at mga aso at apak-apakan lang po nila ang mga yan. Ito po ang aking okra na hindi po ako kumakain ng okra. Medyo na-stress nga ako dito sa aking mga okra dahil yung iba ay namamatay. At ito po ang aking ampalaya at hindi rin po ako kumakain ng ampalaya dahil mapait. Ang kinakain ko lang po ng mga gulay ay kalabasa, sitaw, talong. Kumakain din po ako ng opo, depende po sa kung anong klase ang may tanim nga rin akong kamatis at hindi pa tumubo at iba pang mga talong. Ito po ang aking kalabasa o diba. At hindi nila ako tinularan ng taba-taba nila. At ito po ang mga pinunla kong mga kamatis. Marami po yan at namamatay lang po ang mga iba. Hindi ko nga po alam. At nang pagpunta ko nga dito sa harap ng aming bahay ay nakikita ko nga itong aming bunsong kapatid na naglilinis at nilalagay ang mga damo sa sak. Madali lang pong utusan itong kapatid ko at huwag mo lang asarin at nako, matagal po ito. Ulian, kumbaga matagal mo itong lalambingin bago maging okay. At yun lamang po. Thank you sa panonood.